So ayun mga parts, good day. Welcome back ulit sa ating maliit na channel mga parts. So ayun nga, kung mapapansin nyo naman sa first part ng video, at nagtry nga tayo ng kalkal yan, siyempre kay Lolaber. Yan, Lolaber Works yan. Try ko tong kalkal ni Lolabers kung okay. Yan. So sa ngayon, hindi ko pa naman talaga hinahataw siya, no? Nahataw talaga mga parts. Kumbaga parang break-in period. Break-in period. Tapos yun nga mga parts, napagpalit nga na rin pala ako ng belt. Yan, at bago na. At ang tinakbo pala nung luma kong belt, wala man, no? 12,000 tinakbo. Pero pwede pa naman siya kung tutusin. Kaso lang, papasin ko doon, mapagpag na siya yung belt na yun. Mapagpag na siya, tapos kunti-kunti na nagkakaroon ng lamat yung kada ukay ng belt. Ganun talaga. Pero yung tatagal naman talaga ang belt na sabihin natin mga 20k or ganun, depende talaga sa riding habit. Tsaka yun nga, naka 1000 rpm na center spring ako. Yan, naka 1000 rpm ka na center spring, medyo stress talaga yung belt mo yun. Tapos sa riding habit, yan, sabi kong maganda. Yan, maganda yung pagkakakalkal niya kasi angat na angat yung angat na angat yung hindi naman totaling angat talaga yung yung belt sa may torque drive mga parts. Kasi nga kung na-mention ko na sa mga nauna ko pang mga video mga parts, ang experience ko sa mga aftermarket na racing pulley, yung mga pulley yan, mga naka-degree na, sila yung mga pulley na pag once na sinalpak mo o pinlug in play mo na hindi ka nagwa-washer, talagang lulubog yung belt mo sa may torque drive. Para sa akin hindi maganda yung ganun. Ang bira, simple lang yung piga ko pero nasa 60 na pala yung takbo ko. Hindi ko rin kasi maisagad na ang takbo kasi ang problema sa mic ko mga parts, pag once na nag 60 kph yung takbo ko pahigit, yung wind noise mga parts, nagka-crack sounds yung mic ko. Kaya ganyan, para kahit paano naunawaan nyo yung sinasabi ko. At wala pala akong binago dito mga parts sa bola ko, ganun pa rin naman yung bola ko. Ang pinalitan ko dito yung lang talaga pulley na kalkal ni Lolaber yan. Tapos yung parang center spring ko 1000 yan. Sa bola naman ganun pa rin. At hindi ako masyadong nagagaan ng bola kasi ayoko nang masyadong maangil. Yan. Ang clutch spring ko nga pala mga parts, stock lang yung clutch. Ang clutch spring ko. Yan. Ayoko kasi masyadong lumalim ng piga. Nakapansin ko pag masyadong maangil, yan, masyadong mainit sa makina, talagang naisasagad mo talaga yung potential din ng ng motor mo. Pero ayoko nung masyadong maangil talaga. Yung iba nga dyan nakapanggilid lang alam mo kargado. Tapos naka-pipe sila. Bagay, may kanya-kanya yan. Tapos dito sa gamit ko na kalkal, di naman ako nag-i-inspect na dito top speed. Kumbaga para sa akin ma-enhance lang yung takbo ko. O yung takbo, alam niyo naman yan. Nakita niyo yung pagkakaiba ng talaga yung kalkal sa stock na hindi pa nagagalaw talaga na po. Kita niyo naman yung pagkakaiba ng takbo talaga. At yun, at medyo marami rin kaming napagkwentuhan ni Lolaber yan. Yung iba medyo personal, hindi ko na rin nilalahad sa inyo. At pakunti-kunti nakakapagpundar siya o nakakapag-invest siya ng mga gamit na gagamitin niya sa negosyo niya. Yun, pilit din ako sa taong yun. Nakilala ko yun, then hindi ko naman totaling nakilala talaga. Napansin ko yung mga video niya dati ng pandemic talaga. Simpleng tao lang yan, simpleng tao. Simple yan lang takbo ko pero ang smooth niya. So ngayon break-in period lang muna. Saktong takbo lang, 60, ganun lang. Saka ko na
ibibirahin ng pag medyo klaro. Hindi naman kasi tayo karerista. Makatakbo nga lang na ako ng 100 ngayon, okay na sa akin. Bagay, maski mga stock na puli no, nakakatakbo naman ng 100. Yan. Siyempre mas maganda rin minsan nasasagad mo na yung puli mo, yung lapat ng belt. So sa akin ngayon, pinapalapat mo yan. At kung mapapansin nyo, medyo mapagpag pa siya kasi napansin ko naman sa mga belt ganun, pag bago. Kumbaga madulas pa siya, madulas pa yung belt na bago. Pero pag lumapat na siya, yung konti-konti na siyang nawawala yung ano, yung pagpag. Yan. At para sa akin, di rin naman masyado maganda yung ano, masyadong hapit na belt, yung halos parang sakal na sakal. Sana kung magsi-center spring ka na medyo may katigasan talaga. Okay rin, 1,000 lang, di naman tayo gargado eh. Sapat-sapat lang yan. Yun, stoplight. Oh, smooth. Oh, nagsisigwenta na ako. Hindi pa ako nangangalahati ng piga. Ano pa kaya pag kumpaangilin pa to ng matindi, no? Siguro malakas-lakas din. Malakas-lakas din ang ibibigay nito. Pero tulad ng sabi ko, kaya ako na masyadong maangil na ano, CVT. Minsan kasi pag sobrang angil naman parang lumalagpas ka na sa pinaka power band niya. O basta yun, yung lumalagpas ka na, kumbaga angil na angil ka na, pero di ka pa lumalayo. Tama lang siguro yung ano, may saktong buwelo ka lang pag nag-set ka ng CVT. Yung konting tiga, medyo may konting buwelo, then kakagat yan. Bali ang dagdag ng RPM sa akin yung ano, yung center spring na 1,000. Tapos medyo naggaan lang ng bola yan. At may mga nagtatanong pa rin sa bigat ng bola na gamit ko. So na-mention ko naman sa ibang mga video ko na may kanya-kanya talagang preference. Kahit naman ibigay ko yung saktong bigat ng weight ng ball na ginagamit ko, hindi naman siguradong babagay sa inyo. Kasi katulad ko, ilang kilo ba ako? Ang bigat ko eh. Nasa 89 na naman yata ako ngayon. Dati nag 87 na ako, 86. Ayun, bumigat na naman ako. Sarap kasing kumain. Tumataba na naman ako. Tapos may OBR ka pang medyo may kabigatan. Kaya pa lang talaga ng masyadong RPM. Yan. Titimplahin na lang talaga sa bola kung ano yung magandang bola para sa inyo. Yan o. Aray ko po. Sakit naman kung masakit tong ano. Ang sakit tong hams na yun. At yari na naman ako, late na naman ako magsusundo, alas 8 naman. Papatraffic dito sa part na to, yung banda sa dulo, yung kakanang ka o liliko ka, yung papatraffic dito. Sama ng amoy dun ah. Sana walang nangangandidato. Minsan pag may nangangandidato dito, ta-traffic eh. Ano bang problema? Bakit hirap na hirap yung mga kumakanan dito? Oh. Ay, yung iba kasi naliligaw, hindi malaman kung saan sila pupunta, kung diretso ba sila o kakahanan sila. Marami kasi ginawang ibang mga daanan dito eh. May mga alanganin na U-turn. Oh. Pag piniga mo talaga, mayroon siya eh. Ito, magka-counterflow pa yan. May jeep dun. Ba't kasi ginawa ng U-turn dyan? Tiyan mo, atras pa yan.
Oh, may pasukan pa dito. Happy ka talaga. Yan o, saktong angin lang, sapat na. Smoothness. Hindi pa nga ako nakakalakati ng piga, nag-60 na. Ano ba yan? Bakit ba ganito yung kalkal mo, Lolo Bear? First time ko to, first time kong gumamit ng kalkal na fully drive base. Yan. At bagong pulley yung ano, pinakalkal ko. Bagong pulley siya. Tapos yung drive base ko, yung luma kong drive base, pinakalkal ko kasi nagkakaproblema minsan sa mga pulley. Eh yung tawag to, yung nagkakauka yung wall ramp nya, yun. Tapos medyo hasain yung sa may ano, backplate, yung edges ng backplate na tatamaan ng bola, hasain nyo yun kasi tataas yung plane ng ano eh, tawag na yung plane ng bola, masaangat yun eh. Pag hindi nyo inasa, sigurado magkakaroon ng lamat yung bola nyo kasi matalas yan eh. Oh, wala pang kalahati, nagsi-60 ka na. Okay na siguro yung ganito, no? Ganitong kalkal na. Makakasigurado pa ako sa tibay nito. Yung talaga, try lang tayo ng try minsan. Saka yung ginawa ni Loliver dito, hindi basta kalkal eh, talagang inaaral talaga niya. Tingin ko nga dati nagkakalkal yung ginagamitan niya, pinagbabawal na technique. Eh ngayon nakapag-invest na siya ng ano, nakapag-invest siya ng gamit niya. Yun, talagang maganda. Ayun, wala pang kalahating piga pero magsi-60 ka na. Okay na, no? Enhancer yung pulley pagkakakalkal ng pulley drive base. Pag medyo gumanda-ganda ang lapat ito, sigurado magbabago patakbo nito. Ganito naman to eh, itong mga ano eh, lalo na pag bago talaga yung belt, madulas pa. Makakaliwa yung kotse, hindi pa siya kakasya sa kaliwa. And then may napansin pala ako mga parts, nagkakaroon na naman ng taga sa may pulley side ko. Sa may pulley side, sa may ano, oil seal. Oh, let's go. Hindi siya makabanking ng usay, ang nipis ng gulong niya eh. Wala pa talagang half throttle, nagsi-60 na siya. Antayin ko lang ikaw lumapat para makita natin yung potential mo. Iwas tayo sa ano, ADB. Nanggigit kitang ADB kaya iwas tayo dyan. Ito, masakit yung lubak dito eh, oh. Aray ko, speed bump. Oh, may ADB na naman. Iwas tayo dyan, baka magit-git tayo. Eh, fragile na to si Mighty. NMAX B1 ko eh. Fragile. Oh. Sakit ng pagkakasemento dito sa lugar na to. So ayun na lang siguro for today mga parts. Try ko munang palapatin yung ano, belt nito sa fully drive base niya. At balitaan ko kayo sa mga susunod na araw kung ano yung kanya talagang gawin. At
At syempre, ito nasabi ko kanina, hindi ako mag-i-inspect ng top speed dito sa motor na to. Ngayon pa nga lang ngayon pa lang masasabi kong satisfied na ako sa kahit simplihang piga lang napaka-smooth ng niya, take off niya. So ayun lang for today mga pards. Salamat.